Pinag-usapan natin sa ating nakarang video yung patungkol sa patch sponsorship ng mga koponan sa NBA. Yung nakikita nyong mga logo sa bandang kaliwang bahagi ng kanilang jersey. So ngayon pag-uusapan natin ng madalian yung patungkol naman sa kanilang mga pagkain. Libre nga lang ba ito? Well, ang totoo, walang libre sa NBA. Kung yung isang koponan ay naglalaro sa kanilang home court mismo, wala silang libre. Pero kung sila'y nasa road trip o sila'y bibisita sa kanilang mga kalaban, mayroon pong allowance yon. Noong 2023-2024 NBA season, ang allowance mismo ng mga player kapag sila'y nasa road trip ay nasa $156 per day. Kung sa atin yan sa Philippine money, ang $156 na allowance nila kada araw ay nasa tumataginting na humigit kumulang 8,000 pesos. Araw-araw po yan. Syempre kung sa atin marami ka ng pagkain na po pwedeng mabili ng 8,000 pesos na yan. Pwede ka nang kumuha ng food package sa 8,000 at marami ka nang mapapakain. Pero sa NBA, ang 8,000 na yan ay araw-araw. Sa isang player lamang po yan. Reasonable lamang po yan sapagkat iba naman po ang presyo ng mga pagkain sa Amerika. Pero nag-iiba po ang usapan kapag nasa conference finals na o finals. Minsan mayroong mga palibreng pagkain na nakahanda para sa mga manlalaro. Ang tanging libreng pagkain lamang po na ibinibigay ng mga koponan sa kanilang mga players ay during sa mga practices, mga training camps at on the road. Pero kung sa kanilang home court mismo, wala pong libre. Maraming salamat po. Kung gusto mo ng mga gantong kwento, kung mayroon kang gustong alamin sa NBA, i-comment mo lang yan at baka magawa natin ng video. Isa sa mga naging maingay na player ngayon itong si Kyrie Irving sa kanyang bakasyon. Mayroon siyang mga sinasabi sa mga podcast at lately sa kanyang stream sa Twitch. At heto mga idol ang isang inamin ni Kyrie Irving patungkol ito sa kanyang pananatili sa Brooklyn Nets. Ayon pa mismo kay Kyrie Irving, sa totoo lang daw ay hindi niya gusto si Coach Steve Nash noon bilang kanilang head coach. Ito'y marahil mas marami naman daw ng mga kandidato na mas mayroong mayaman na championship experience kumpara kay Coach Steve Nash. Inamin mismo ni Kyrie Irving na nagkaroon po ng malaking papel o rason yung pagiging konektado ni Steve Nash kay Kevin Durant at sa kanyang experience sa Golden State Warriors at sa championship dynasty run nito, kaya pinili siya ng Brooklyn Nets kahit na rookie lamang siya sa pagiging head coach. Oo, siguro ayon pa mismo kay Kyrie Irving, mayroong experience itong si Coach Steve Nash patungkol sa mga ganyan. Pero maliit lamang daw at hindi ito patungkol sa pagiging head coach. Ikwinento naman ni Max Christie sa youth camp ang patungkol sa kanyang best day sa kanyang NBA career at yun daw hoy itinrade siya ng Los Angeles Lakers papuntang Dallas Mavericks. Ginawang halimbawa ni Max Christie ang kanyang naging experiences sa Lakers at ngayon sa Dallas Mavericks. Malaki rin po talaga mga idol ang epekto ng team na mayroon ka sa career mo. Halimbawa sa Los Angeles Lakers, itong si Max Christie ay hindi gaanong nagagamit. Minsan siya'y pangatlong option o pang-apat na option sa bangko ng Los Angeles Lakers. Way back February nang itranade ng Los Angeles Lakers si Anthony Davis, Max Christie at pick para kay Luka ng Dallas. Ngayon mga idol, nag-iba po ang takbo ng career ni Max Christie ngayong siya'y nasa Dallas Mavericks na. Itong si Max Christie ay nag-average ng 11 points, 4 rebounds and 2 assists per game sa loob ng 30 minutes per game. Nagkaroon din po siya ng 6 straight 15 plus point game performance sa Dallas Mavericks sa kanyang paninimula pagkatapos ng trade. Pinagkatiwalaan nga siya ng Dallas Mavericks at ginawang starter sa loob ng 11 games. Ibig sabihin yan, malaki talaga ang epekto ng environment mo sa'yo. Malaki ang epekto kung nasaang team ka. Lahat ng mga manlalaro ay gusto ng mas mataas na minuto sapagkat magagawa nila kung ano ang kanilang gusto. Pero kung mababa lamang ang minuto, ibig sabihin nun ay limitado rin po ang pagkakataon o oportunidad na magagawa mo para patunayan ang sarili mo.